Hey Psych2Goers, and welcome back to another Psych2Go video. Kapag narinig mo ang salitang psychopath, ano ang pumapasok sa isip mo? Karamihan sa mga tao ay mag-iisip ng mga serial killer o sikat na Hollywood character, gaya nila Hannibal Lecter at Norman Bates. Ang totoo ay bumubuo sila ng humigit kumulang 1% ng population ayon sa life science at hindi sila palaging serial killer. Ang psychopathy ay hindi isang official diagnosis, ngunit tumutukoy sa isang combination ng behavioral traits kabilang ang antisocial behavior, kawalan ng pakiramdam at low levels of empathy at interpersonal emotions. Alam mo ba na mayroong ilang karaniwang phrases na isang dead giveaways? Author Jackson Mackenzie na nagsulat ng isang libro tungkol sa dealing with psychopaths ay nagtuturo ng mga partikular na pag-uugali na maaaring magklase sa isang tao bilang isang psychopath. Ang ilan sa mga pag-uugaling ito ay nagpapakita bilang mga phrases na nagsasabi na maaaring parang normal ngunit talagang mga red flag na nakikipag-usap ka sa isang psychopath. Bago tayo magsimula, nais naming ipaalam sa iyo na ang video na ito ay ginawa for educational purposes only and is not intended to be substitute professional diagnosis. Una, hindi mo ako naiintindihan. Malamang mali ang narinig mo sa akin o hindi ko sinabi iyon. Mali ang pagkakarinig mo. Ang pagdinig ba ng mga ito ay napapatanong ang iyong sarili? Bingo! Ito ay eksakto kung ano ang psychopaths excel at. Ang gaslighting ay isang taktika na karaniwang ginagamit upang questionin ng mga biktima ang kanilang sariling katinuan sa mga kamay ng may kasalanan. Ito ay isang tagapagpahiwatig ng tao ay gumagamit ng mga taktika na nagpapahiwatig ng psychopathic na pag-uugali. Ang mga psychopath ay sadyang magpapalubha sa iyo at pagkatapos ay akusahan ka ng pagkuha ng maling impormasyon. Sinabi ni Mackenzie na ito ay tinatawag na gaslighting, tasang paggawa o pagsasabi ng isang bagay at pagkatapos ay sinisisi ang kabilang partido para sa maling interpretasyon nito o pagtanggi na nangyari ito. Pangalawa, masyado mong ina-analyze ang mga bagay-bagay. Palagi ka bang sinisisi sa labas ng pag-analyze ng mga bagay o pagbabasa ng mga bagay ng sobra? Ang mga psychopath ay madalas nagagamit ng mga akusasyon na idinisenyo upang pasiglahin ang pagkakasala sa isang biktima sa halip na tanggapin ang responsibilidad. Sumulat si Mackenzie, layunin ng mga psychopaths na pagdudahan ka sa iyong intuition sa pamamagitan ng patuloy na pagtatanim ng mga paywatig upang makaramdam ka ng pagkabalisa at pagkatapos ay sisihin ka sa pagkakaroon ng pagkabalisa na iyon. Sa tuwing makakahanap ka ng dahilan para tanungin ng mga bagay na sinasabi o ginagawa ng isang psychopath, iniiwasan nila ang pananagutan sa pamamagitan ng pag-trivialize sa iyong alalahanin bilang overthinking. Pangatlo, ikaw ay baliw, nagsiselos, in love sa akin. Ayon kay Mackenzie, ang mga psychopath ay gumagawa ng mga emosyon sa iba. Ang mga taong may psychopathic na katangian ay magtutulak sa iyo sa iyong breaking point. Ngunit pagkatapos ay tatawagin kang masyadong sensitive kapag ikaw ay aktwal na nabasag. Hindi nila kailanman inaako ang pananagutan sa sanhi nito. Sa halip, ito ay gagawin na parang ikaw ang may kasalanan. At panglima, ayoko ng drama. Ang mga psychopaths ay umunlad sa drama. Sumulat si Mackenzie, malapit mo nang matuklasan na may mas maraming drama sa paligid nila kaysa sa sinumang nakilala mo. Ang mga psychopaths ay sadyang gagawa ng mga pahayag na nagsasabing kinaiinisan nila ang drama upang may paliwanag na kinukonsinti nila ang negatibong pag-uugali. Sa madaling salita, ang mga taong tunay na walang drama ay kadalasang walang gaanong pagkakataon para pag-usapan ang paksa. At kapag ginawa nila, ididirekta nila ang pag-uusap sa mga solusyon hindi sa malinaw na maling declarations. Habang sinasamantala ng mga psychopath ang bawat pagkakataon para sabihin sa iyo kung gaano nila kinaiinisan ang drama, lahat habang iniiwan ang drama sa kanilang kalagayan. Umaasa kaming nabigyan ka namin ng insight sa kung paano ipinakita ng ilang phrases ang mga psychopathic tendencies. Ilan na ang nalalaman mo? Mag-iwan ng comment sa ibaba tungkol sa iyong mga encounters sa kanila kung gusto mo. Please feel free to share ang anumang mga saloobin na meron ka rin. Kung sa tingin mo ay helpful ang video na ito, siguraduhin pindutin ang like button at ishare ito sa mga hindi alam tungkol sa mga phrases na ito. Don't forget to subscribe to Psych2Go and hit the notification bell icon for more new videos.
Maraming salamat sa iyong panonood at magkita tayo sa susunod.